Sa unang tingin, tila ordinaryong bata lang si Kai Kai. Hilig din niyang maglaro ng skateboard. Pero ang hilig niya sa paglalaro, tinatangay siya hanggang sa mga nagtataasang alon ng karagatan. Kay Alcala, 5 years old. I like surfing and skateboard. I go surfing every day. Si Kai Kai, kung makipagpatintero sa mga alon, parang isa ng professional surfer. Ang bata na nasa video, hindi nakagulat-gulat na matatagpuan namin sa malaparaisong lugar, ang Siargao, surfing capital ng Pilipinas. I like surfing very big. Tila nasa dugo na raw ni Kai Kai ang pagsusurf. Ang kanyang inang si Manette, hindi lang lumaki sa Siargao, nakalakihan din ang surfing. Kaya kinalaunan, naging isa na rin siyang professional surfer. Kasi lahat ng mga cousin ko, lahat ng mga kaibigan ko before nagsusurf na sila. Tapos yung nakita namin, talagang pwede din sa babae na mag-surf. So tinatry namin ng friend ko. So since that na nakatayo kami, hindi na kami nag-stop. Para na-addict na rin. 2 taong gulang pa lang daw si Kai Kai, nagpakita na ito ng interes sa pagsusurf. Simula noon, dagat na ang kanyang playground. Who is your favorite surfer? Dodong Florence. Katunayan, 1 hanggang 2 oras ang iginugugol niya rito kada araw. Yung sinabi namin, Kai, do you want to surf? Sabi niya, okay, tatry ko. So pag tayo niya, parang sabi niya, ma, pwede ako mag-surf. Yun nga lang, parang hari man si Kai Kai sa ibabaw ng tubig. Ang totoo niyan, hindi pala siya marunong lumangoy. Natatakot rin, pero hindi naman namin siya dinadala sa malalim. Yung kayang-kaya niya na ma-reach niya yung high ng tubig. Dahil dito, sinisiguro raw nilang laging may proteksyon ang kanyang anak. At higit sa lahat, hindi sa malalim na parte siya nagsusurf. Hindi namin siya pinoforce na mag-surf ng malaking alon. Kung gusto niya, kung may alon, sasabihin namin, gusto mo to. Sabi niya, okay, go. Isa pa sa naka-impluwensya kay Kai Kai sa surfing, ang boyfriend ni Manette, ang tumatayong ama-amahan niya na si Kyron, isa ring professional international surfer. Sa sobrang husay nga raw ni Kyron, siya ang napiling model sa It's More Fun in the Philippines na ad sa mga bus na bumabiyahe sa London. Manette and I are just absolutely stoked that Kai Kai loves surfing as much as we do, you know. We're just lucky that he's fallen in love with it like we have. Siyempre, suportado ni Kyron ang hilig ni Kai Kai. Siya pa nga raw ang kadalasang tumatayong personal trainer ng bata. Oh, it's a big aerial! It's a big section! Oh, wipe out! Mama and Papa teach me to surf. I do whatever I can just to help him improve every day. We do a lot of filming and analyzation of the footage that we take, how he can improve on what he's already doing. Ngayon pa lang, alam na ni Kai Kai kung anong gusto niya paglaki niya. Surfing makes me happy. Kids, go surfing. Ang ganda ng Siargao, pang world class. Nakabibighani ang linis ng tubig at ang ganda ng dalampasigan. Sa taas ng mga alon nito, dinarayo ng international surfers. Marami sa mga bata rito, natural lang na mahusay ring mag-surfing. Katulad ng magbabarkadang Ben, Charlie, Thark at Christopher, edad 8 hanggang 10 taong gulang. Katulad ni Kai Kai, mula rin sila sa pamilya ng surfers. Kung marami sa mga kabataan ngayon nakatutok sa gadgets, ang kalimitang bonding ng mga batang Siargao, pagbibilad sa araw at surfing. Masaya kami dahil ang mga tao sa amin. Sabihin nila, wow, ang galing yung baby. Gusto niyo maging professional na surfer? Oo, sir. Bakit? Para makatulong sa pamilya. Para makatulong ng mga tao na hindi naka-surfing. Dahil mga bagito pa, ang tatay ni Christopher na si Jose na isang surfing instructor, laging nakabantay sa kanila. Tinitingnan kasi yung sila, maliit masyado pa. Kailangan talaga mababaw yung dagat. Ang problema nga lang, ayon kay Wilmar, residente rin ng Siargao,
Dahil sobrang naeengganyo ang mga kabataan dito sa surfing, ang ilan sa kanila napabayaan na ang pag-aaral. Dahil dito, inilunsad nila noong 2008 ang Balikbayod Program. Dahil sa board nga, papahiram nila, yun. Kung mag-aral ka, may board. Yun. So like Monday to Friday, hindi sila pwede makahiram kasi kailangan nila ng school nga. Sa mga magulang, dapat sana focus sila doon sa anak nila dahil minsan napabayaan nila eh. So, hindi na nag-focus sa pag-aral. Pangarap ng mga batang ito na makilala ang kanilang husay sa surfing. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero sana maipamalas sa kanila na iba pa rin ang may pinag-aralan para higit pa silang makalaban sa mga alon ng buhay.